Mas malaki ang konsumo ng logistics ng carrier strike group sa isang araw kaysa sa naililipat ng karamihan sa mga militar sa isang linggo. 17,000 pakain, daan-daang libong galon ng jet fuel, pati tuloy-tuloy na resupply, pagkukumpuni at koordinasyon sa libu-libong milya ng karagatan. Iyan ay para mapanatiling operational ang formation, bagay na kadalasang hindi napapansin tungkol sa Amerika. 5,000 milyang karagatan ay di alintana ang iyong lakas. Lahat ng imperyong sumubok gipitin ng Estados Unidos ay nagkamali ring isipin na kapangyarihan ng nagdidikta ng resulta. Pero natatamaan sila ng mas matandang puwersa, heograpiya. Bago pa nagkamilitar ang Amerika, may sarili na itong depensa, 2 karagatan, kontinenteng sapat sa sarili at mapang sumisipsip ng banta bago makapinsala. Sa loob ng 50 taon nabigo lahat ng tangkang sirain ng sistemang iyon. Hindi makikipagnegosasyon dyan ang mga politiko. Ito ang nagtatakda ng hangganan. At diyan mismo nababangga ang mga ambisyon ng gitnang silangan. Umiikot ito sa langis, mga choke point at mga proxy na hukbo. Ang mga hukbong dagat ng rehiyon ay idinisenyo para sa masisikip na katubigan, mga katubigang baybayin, kipot at labanan ng malapitan. Delikado ang mga gamit na ito sa ganitong kapaligiran, pero halos walang epekto sa gitna ng Atlantiko. Sa sandaling umalis ang isang barko sa saklaw ng depensa ng mga eroplanong nakabase sa lupa, hindi sila pumapasok sa isang larangan ng labanan. Pumapasok sila sa isang lugar kung saan ang hukbong dagat ng US ay may permanenteng kalamangan na parang nasa sariling teritoryo. Napatunayan ito noong 1980 sa tanker war nang gawing pressure point ng ilang regional na grupo ang Persian Gulf sa paglalagay ng mga mina sa daanan ng barko. Pagtangkang itaas ang global insurance stops para piliting umatras ang Amerika. Bagamat nagtaas ng premiums at nagdulot ng pangamba sa supply chain ang labanan, nanatiling limitado ang karahasan sa lugar na 7,000 milya mula sa mainland Amerika. Inistorbo ng mga regional na aktor ang paglalayag sa sarili nilang bakuran, pero wala silang kakayahang palawakin ang pressure na yon lampas doon. Pinanatili ng mga puwersa ng US ang daloy ng trapiko sa Gulpo habang nanatiling ganap na ligtas ang loob ng Amerika. Pinatunayan ng labanan ang isang punto. Panrehiyon lang ang kapangyarihang pandagat ng gitnang silangan. Mapanganib nila ang Gulpo pero di nila kayang abutin ang Atlantiko at Pasipiko. Ngayon, mas matibay pa ang depensang yon, pinalalakas ng teknolohiya na nagpapahirap sa sorpresa. Pero hindi lang lakas ang kayang tumawid sa karagatan. Walang elemento ng sorpresa kapag ang agwat ay 3,000 milyang lapad. Ginagawang isang permanenteng panangga ng karagatan ang distansya mismo. Kasama sa kuta ang mga karagatan, pero para makita ang tunay na sentro ng depensa, kailangan mong tumingin papapasok sa kalupaan. Pero pagdating sa pantama sa Amerika, ang pinakahalatang punto ng presyon ay hindi talaga militar, kundi enerhiya. Ang Kipot ng Hormuz, isang choke point na nagdadala ng isang kalima ng pandaigdigang langis. Ang pagsasara nito ay higit pa sa pagkaabala sa supply. Niyayanig nito ang pandaigdigang sistema, pero hindi ang puntire nito ang talagang tinatamaan. Tumataas ang presyo sa buong mundo, pero Europa at Asia ang labis na naapektuhan. Mga bansang umaasa sa pag-aangkat. Ang Amerika ngayon ay mas ligtas kaysa 20 taon nang nakalipas. Hindi rin nagtutugma ang mga refinery at produksyon nito. Ginawa ng Washington ang Global Energy Loop na kaya nitong iwanan kahit kailan habang ang mga karibal ay nananatiling nakakulong dito. Dahil nasa magkabilang dulo ng sistemang yon ng US, nagkakaroon ito ng impluwensya sa presyo na hindi kayang tularan ng sinumang regional na aktor. Kung may langis ka, pwede mo itong ibenta sa global na merkado. Ngayon, may mga pipeline at sapat na imbaka ng Estados Unidos, kaya tuloy ang operasyon kahit maputol ang supply mula gitnang silangan. Malaki rin ang produksyon ng natural gas sa Estados Unidos na pwedeng gawing likido at ipadala sa barko. Sa panahon ng krisis, nagbibigay ito ng dagdag na kalamangan sa bansa, mga yaman na maaaring magsilbing panangga para sa mga kaalyado nito. Habang hirap ang ibang bansa sa kuryente, kaya ng Amerika pataasin ang produksyon para manatiling matatag ang supply. Isang malinaw na halimbawa ng banta sa Amerika ng sistemang ito ay ang oil shop noong 1973 kung saan mula $3 naging $12 ang presyo halos magdamag. Ang naging tugon ay syale, imbakan at pag-diversify ng supply chain. Ang kahinaan ay napunta sa infrastruktura. Ngayon, kahit isara ang Hormuz, tumataas lang ang presyo at hindi napuputol ang supply. Kumukuha ang US ng halos 8% ng langis nito mula roon, kaya hindi gaano direkta ang epekto. Mas malaki ang panganib ng mga bansa sa Gulpo na masira ang ekonomiya nila kaysa sa Amerika. Instrumento pa rin ito na maaring yumanig sa mundo pero hindi kayang sirain ang sistema. Kung di masira ng langis ang sistema, susunod ay taasan ang gastos ng pananatili.
Kapag bigong direktang labanan, iba ang estratehiya. Sa gitnang silangan, ang karaniwang sandata laban sa makapangyarihang bansa ay hindi malaking hukbo o long-range na misil, kundi hindi direktang presyon at digmaang idinadaan sa mga proxy, Hezbollah, Hamas, Houthis at mga milisya. Sa pagpopondo at pag-arma sa maliliit na grupong hindi bahagi ng gobyerno, nagdudulot ang mga bansa ng hindi patas na labanan. Layunin ng estratehiyang ito na iwasan ang direktang digmaan sa mas malakas na militar sa pamamagitan ng unti-unting pagpapahina. Maaring harangin o atakihin ng mga grupong ito ang mga barko at base militar. Hindi nila layong talunin ng Amerika, kundi pahinain ito hanggang mapagod. Murang mga drone, mga improbisadong pag-atake at tuloy-tuloy na tensyon para gawing magastos ang anumang labanan. Sa tuwing may murang drone na pinabagsak gamit ang $milyong na misil mula sa barko ng hukbong dagat ng US, ang pabor ay napupunta sa proxy. Dinagawa nitong magastos at paulit-ulit ang depensa. Kaya nilang pataasin ang gastos ng pananatili. Sa pag-atake sa Beirut Barracks noong 1983 gumamit ang lokal na grupo ng truck na may bomba na pumatay sa 241 Amerikanong tauhang militar. Napatunayan nilang kaya nilang lampasan ng seguridad at magdulot ng maraming pagkamatay sa target. Tinamaan ng matinding trahedya ang Amerika kaya napilitan ang militar nilang lumikas sa bahaging yon ng Lebanon. Kung susurin, ipinakita ng pag-atake ang estratehikong hangganan kung saan tila sumasagad sa hangganan nito ang kapangyarihan ng maliit na grupo. Lokal lang ang tagumpay at hindi nito gumuho ang kapangyarihan ng Amerika o nasundan ang Estados Unidos pabalik sa teritoryo nito at hindi nito napigilan ang Amerika na gamitin ang lakas nito saan man sa mundo. Ipinakita ng pag-atake na kaya ng mga proxy sakta ng gilid pero di nila maaabot ang sentro. Hindi pa nababago ang kwento mula noon. Kung di mo kayang abutin o panatilihin ang presyon sa teritoryo, ang huling opsyon ay puntiryahin ang sistema mismo. Malaki ang panangga ng Estados Unidos dahil sa ekonomiya nito. Karamihan sa malalaking kapangyarihan ay espesyalisado kaya madaling gibain. Kailangan nilang bumili ng karamihan sa ibang bansa o ibenta lahat ng produkto para magpatuloy ang operasyon. Iba ang ekonomiya ng Amerika. Gumagana ito na parang isang higanteng paikot na sistema na halos pinapakain ang sarili nito. Kung huminto ang kalakalan sa gitnang silangan, magkakaroon ng matinding pag-uga sa stock market. Pero hindi nito masisira ang ugat ng bansa. Pinakamalakas sa pananggang ito ang ayos ng pandaigdigang pera. Dahil ang US dollar ay isang pandaigdigang pera, ang Federal Reserve at ang US Treasury ay nasa gitna ng halos bawat kasunduan na ginagawa ng mga bansa. Nagbibigay ito sa Amerika ng digital na abot lampas sa hangganan nito. Kung gusto nila, kaya nilang putulin ang pera ng sinumang grupo o bansang nagdudulot ng gulo. Lalo pang naging malinaw ang kapangyarihan ng digital na panangga noong 2012. Dahil sa presyon ng US at Europa, tinanggal ng network ng SWIFT na ginagamit ng mga bangko para makipag-ugnayan ang koneksyon ng ilang malalaking bangko ng Iran. Walang navy, walang mga misil. Isang digital na pagbubukod sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Malaki at mabilis ang epekto nito, nilimitahan ang kakayahan ng Iran maglipat ng pera abroad at lalong tumaas ang presyon sa kanilang ekonomiya. Bumagsak na halos 40% ang export ng langis ng Iran sa loob ng isang taon, pinakamababa sa mga dekada. Ang mga dayuhang bangko sa Riyadh, Abu Dhabi at iba pang bansa sa Gulpo ay may hawak na trilyon-trilyong dolyar ng US. Bawat transaksyon na may kinalaman sa mga dolyar na yon ay sa huli dumadaan sa infrastrukturang pinansyal ng Amerika. Ang Washington ang gumawa ng mga daluyan kung saan dumadaloy ang pera. Dahil kailangang dumaan sa sistema ng pag-clear ng Amerika o CHIPS ang lahat ng transaksyong ito, may kontrol ang US na pigilan ang perang ginagamit sa pagpopondo ng grupong panreyon. Kung subukan ng bansa sa gitnang silangan, impluwensyahan ng dolyar, bababa rin halaga ng sarili nilang ipon. Parang financial standoff na parehong maaring matalo pero US ang may kontrol sa sitwasyon. Malakas ang pera pero wala ring saysay kung kayang i-freeze na kalaban ang bank account mo sa isang pindot. Simula Nobyembre 2026, hihingi na ang SWIFT system ng mas detalyadong nakaistrukturang impormasyon para sa mga pagbabayad na tumatawid ng hangganan. Mas nahihirapan ang mga tagong network maglipat ng pera nang hindi napapansin ng US Treasury. At dahil ang US ang may pinakamalalim na financial market sa mundo, hindi nasisira ng pressure ang sistema. Inaabsorb lang ito. Kapag tinamaan ang maliliit na ekonomiya, bumabagsak ang currency. Sa US naman, dumadaan lang sa ibang ruta ang daloy at nahahayag ang mga nagtatago ng pera. Kung may bansang gitnang silangan na sumubok sakta ng US sa pagbenta ng maraming US government bonds, masasangkot sila sa liquidity trap.
Napakalalim ng merkado kaya kahit sabay-sabay na magbenta, maa-absorb pa rin ito ng ibang investors na naghahanap ng seguridad. Maubusan ng malalaking mapaglalagyan ng kapital ang nagbenta. Sa praktika, napakahirap nitong panatilihin ang malawakang ekonomikong pag-atake sa US. Maaring makabawa sa kita ang digmang pangkalakalan o embargo, ngunit hindi nito kayang gibain ang mga pader ng bansa. Kahit ganon, ang pananggalang na ito ay unti-unting napipressure. Sinisikap na ibang bansa na gumawa ng sariling sistema para lampasan ng SWIFT. Sinusubukan nila ang lakas ng dolyar, ngunit ang pang-ekonomiyang presyon ay isa lang sa patong ng sistema. Ang malalaking sakahan sa Midwest ay gumagawa ng sapat na pagkain para sa bansa at may sobra pang iniluluwa sa buong mundo. Ang malalaking ilog sa Amerika ay nagsisilbing pangalawang depensa ng bansa. Kahit mawala ang mga daungan, hindi natitinag ang loob ng bansa bagkus nagbabago lang ng ruta. Ang isang barge sa ilog Mississippi ay kayang magdala ng kargamento na katumbas ng 15 hopper cars o 60 hanggang 70 semi-truck. Ang mahalaga ay hindi kapasidad kundi ang tuloy-tuloy na daloy. Ang inland waterways ang dahilan kung bakit nananatili ang supply chain kahit magsara ang lahat ng baybayin na pantalan. Kayang ilihis ng loob ng bansa ang pamamahagi sa mga panloob na rutang hindi madaling harangin ng dayuhang hukbong dagat. Kayang harapin ang aberya habang natitigil ang kalakalan ng ibang bansa sa tabing dagat. Bunga ito ng mga dekada ng pamumuhunan sa mas mahusay na binhi, irigasyon at industrial na agrikultura. Pinapahirap ng mga karagatan ang pagsalakay. Pinapamura ng mga ilog sa loob ng bansa ang transportasyon. Gumagawa rin ang bansa ng sarili nitong enerhiya at nagtatanim ng mas maraming pagkain kaysa sa kinukonsumo nito. Sa pananalapi, sentro ito ng mga pandaigdigang pamilihan ng kapital. Bagamat may kaguluhan mula sa mga regional na aktor sa gitnang silangan, kumikilos sila laban sa matatag na heograpiya. Isang likas na kuta ito, kontinente na itinayo para magpatuloy kahit may panlabas na presyon. Kahit matatag ang sistema, maari pa rin itong magpakita ng bitak habang umuunlad ang teknolohiya at lumilitaw ang mga puwang. Kayang gumalaw ng mga hypersonic na misil ng sobrang bilis na parang lumiit ang karagatan. Habang pinapalakas ng US ang depensa nito, naipakita na ng Rusya ang mga sandatang ito sa labanan at sinusubukan naman ng China ang mga ito. Hindi na sila gumagalaw sa inaasahang arko sa langit kundi humahagod sa abot tanaw. Ang dating babalang ilang minuto sa Amerika, na yon ay ilang segundo na lang. Hindi hypersonics ang pinakanakakagulong pagbabago kundi ang murang dagsa ng mga drone. Isa lang ngayon ang operator na kayang magpalipad ng daan-daang murang drone na nilulunod sa dami ang mga sistemang depensa sa malapitan. Hindi dahil sopistikado sila, kundi dahil sobrang dami nila. Ipinakita ng mga Houthi ang nakamamatay na epekto ng konseptong ito ng 2023 at 2024 sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-atake ng drone at misil sa mga barkong dumadaan sa Dagat Pula. Napilitan ng hukbong dagat ng Estados Unidos gumamit ng $1,000,000 na interceptor laban sa mga target na ilang libong dolyar lang ang halaga ng bawat isa. Mas mahal ang bawat pag-intercept kaysa sa drone na winawasak nito. Ang lohikang nagbigay ng kredibilidad sa depensa ng Amerika laban sa mga misil ay nakabatay sa mga mamahaling banta. Hindi ito para sa 12-12 ng aparatong sabay-sabay inilulunsad mula sa murang mga mobile launcher na nakatago sa disyerto. Hindi tulad ng hypersonics, laganap na ang drone swarm technology. Iran ang supplier at gumagawa na rin nito ang North Korea. Mababa na ang hadlang para magamit ito kaya pati mga grupong diestado ay nagpapatakbo na nito ng malawakan. Ang dating taktika sa gitnang silangan ay nagiging pandaigdigan. Hindi rin napipigilan ng karagatan ang mga cyber attack. Kaya nilang atakihin ang power grid kahit walang barko o eroplano. May pisikal na bersyon din ng problemang cyber na mas mahirap depensahan. 75% ng internasyonal na datos, mga transaksyon pinansyal, komunikasyon ng militar at trapiko ng intelihensya ay dumadaan sa mga fiber optic cable sa ilalim ng dagat. May humigit kumulang 400 sa mga ito na tumatawid sa ilalim ng karagatan at karamihan ay hindi nababantayan, mahirap depensahan at madaling putulin. Nahuli ang Rusya na naglalagay ng submarino malapit sa mga cable route. Hindi kailangang umabot sa baybayin ng Amerika ang sabayang pagputol. Kailangan lang nitong putulin ang mga koneksyong nagpapaandar sa sistemang pinansyal. Nakasalalay sa infrastrukturang ito ang kapangyarihan ng dolyar. Ang infrastrukturang yon ay nasa ilalim ng dagat na walang mga gwardiya. Ang unti-unting paglayo ng ibang malalaking kapangyarihan sa US dolyar ay pagsubok sa matagal ng pinansyal na sistemang nagpoprotekta sa bansa. Ang Sina, Rusya at mga estado sa Gulpo ay bumubuo ng mga sistema ng pagbabayad na layuning iwasan ang SWIFT.
Tumatanggap na ang Saudi Arabia ng bayad sa langis na hindi dolyar. Hindi kailanman naging batas ng kalikasan ang dominasyon ng dolyar. Ito ay bunga ng kapangyarihan ng Amerika at kawalan ng mga alternatibo. Ang mga alternatibo na ngayon ay ginagawa na. Dahan-dahan, sinasadya, at ang takdang panahon ay sinusukat sa mga dekada. Kaya nga hindi ito napapabalita. Hindi magkakapareho ang anyo ng mga banta na ito. Ang ilan ay technical, ang ilan ay physical, pero may isang bagay silang pareho. Hindi nila kailangang maglakbay sa malalayong distansya para makapinsala. Noong may problema sa enerhiya, natuklasan nito ang shale. Sa issue sa kalakalan, inilipat nito ang supply chain. Hindi direktang binabasag ang ganitong uri ng sistema. Hinihintay mo magbago ito. Ang gitnang silangan ay humarap din sa parehong hadlang na kinakaharap ng bawat kalaban, hindi dahil sa kapangyarihan ng Amerika, kundi sa heograpiya nito. At hindi yan mababago. Salamat sa pagsama sa akin na yon. Sana nagustuhan mo ang video. Para sa mas marami pang ganitong video, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Makikita tayong muli sa susunod sa Map Pack.